Ang nakaraan. Tumawag ang mami nitong si Jo Marie para kumustahin ang kanyang anak sa probinsya. Mabuti na lang at hindi nabanggit ni Mang Kaloy ang nangyari sa kanyang anak. Samantalang, pinaalala naman ni Mrs. Vergara na kinabukasan na pala ang karawan ni Mang Kaloy, kaya naman ay nagpadala ito ng pera bilang paghanda sa kanyang karawan. Wala na siyang nagawa dahil napadala na ito. Samantalang kinausap naman noon ni Jo Marie ang dalawang guro na kung saan ay maring tumulong sa kanya para sa paghahanda kinabukasan. Mabuti na lang at sumang-ayon dito ang dalawa. Isang malaking sorpresa ang kaniyang gagawin sa karawan ni Mang Kaloy at ang may pakana nito itong si Dayan. Para hindi sila mahirapan, mordan lamang sila ng mga pagkain na naluto na at dadalhin na lamang ito sa bahay ni Mang Kaloy. Samantalang kinausap naman ni Dayan ang kanyang ina. Kung maaari ay sumama ito dahil meron itong magaganap na party sa kanilang trabaho at kailangang kasama dito ang mga magulang. Bilang ina ay umayag naman itong si Nancy sa paanyaya ng kanyang anak. Kaya naman kinabukasan ay sumakay na lamang sila na ibang tricycle. Nandun kasi si Jo Marie sa bahay ni Mang Kaloy at may hinanda ito. Jo Marie, bakit kailangan ko pang magbihis ng maayos? Tayo lang naman dito sa bahay, di ba? Lo, kahit tayo lang sa bahay, syempre kailangan gwapo ka dahil espesyal ang araw na to sa'yo. Tsaka Lo, meron akong sorpresa sa'yo. Hindi ko alam kung magustuhan mo ito pero ito yung naisip kong paraan para makabawi sa'yo. Biruin mo, ilang taon kang nagserbisyo sa amin ni Mami sa loob ng mahabang panahon na yun at muling makabawi sa'yo. Nako Jo Marie, ano naman yung sorpresa mo? Mukhang kinakabahan ako Lo, relax ka lang. Pero bago yun, kailangan ko munang piringan niya mga mata mo. Nako, bakit pa? Basta Lo, magtiwala ka lang sa akin dahil para to sa'yo. Sigurado akong matutuwa ka dito. O sige na nga, piringan mo na yung mga mata ko. Maya-maya pa dumating na rin sina Dayan at Rexy. Kasama nito itong si Nancy. Hindi alam ng dalawa na magkikita sila sa araw na iyon. Agad inhanda nila ang pagkain habang nakapiring itong si Mang Kaloy sa kwarto. Samantalang tumulong naman si Nancy sa paghahanda ng pagkain. Inakala niyang ang bahay na ito ay bahay ng katrabaho ni Dayan at Rexy. Simple pero maganda tingnan. Nang matapos na ang lahat ng paghahanda ay nagtungo na itong si Jo Marie sa kwarto para kunin si Mang Kaloy. Lo, tara na po sa may sala. Naghintay na po sa atin ang mga bisita natin. Ha? Meron tayong bisita, Jo Marie? Sino naman? Basta Lo, makikita natin sila. Paglabas nilang dalawa sa kwarto ay tahimik lamang ang lahat. Pero itong si Nancy ay hindi mapalagay matapos makita ang isang lalaki na nakapiring. Lo, nakahanda ka na ba sa inihanda namin sa birthday mo? Oo naman Jo Marie, kanina pa. Kaya naman, sinimula ni Jo Marie na tanggalin ang piring na dandahan sa mata ni Mang Kaloy. Medyo may pagkalabo ang kanyang tingin dahil sa ilang minuto nakatakip ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mga pagkaing hinihanda sa mesa, dalawang dalaga ang magkatabi, isang ali na nakatingin din sa kanya. Kaya naman noong nagkatinginan silang dalawa, hindi nila inaasahan ang kanilang naging reaksyon. Teka lang Jo Marie, kung hindi ako nagkamali, siya ba si Nancy Montemayor? Oo Lo, siya nga. Hindi ka nagkakamali. Bakit siya nandito? Lo, darito ang kanyang anak na si Dayan. Sila ang tumulong sa akin para sa karawan mo. Kaloy, happy birthday. Alam kong masama ang loob mo sa akin dahil hindi kita sinagot noon. Pero bila ka lang nawala na parang bula. Alam mo, noong panahon na yon, hinanap kita at handa kitang tanggapin. Nalaman ko na lang na nagtungo ka na pala sa Maynila. Kaloy, patawarin mo ako. Pinagsisihan ko na kung bakit hindi ikaw ang pinili ko. Napunta ako sa maling lalaki. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Pero gusto kong malaman mo na kahit ngayon, narito ka pa rin sa puso ko. Naging madrama ang kanilang pagtatagpo habang nakinig lamang sina Jo Marie sa pinag-usapan ng matanda. Nancy, alam mo,
Gustuin ko man noon na hindi umalis sa panahong iyon pero kailangan kong i-prove sa sarili ko na kailangan umangat sa buhay para sa pagbalik ko ay sagutin mo ako. Pero nagpatuloy ang mga taon at dahan-dahan ko nang nakalimutan kita. Pinagtuunan ko lamang pansin ang sarili ko doon. Alo? Hindi mo ba nagustuhan ang regalo namin sa iyo? Gusto kong maging masaya ka at maging maayos kayong dalawa. Alam mo naman na maikli lang ang buhay natin. Gusto kong maging masaya ka talaga. Sana mapatawad mo si Ma'am Nancy. Alam mo Nancy, matagal ko nang pangarap na makausap din kita dahil naging mahina ako noon. Hindi ko man lang pinaglaban ang babaeng minahal ko. Pero ang totoo, ang naramdaman ko sa iyo ay hindi talaga mababago yun dahil ikaw ang babae na nagtutibok ng puso ko. So, Mang Kaloy, tinatanggap niyo na ba muli si nanay ko sa buhay mo? Kung magkaganon man, hindi ako tututo sa inyong dalawa. Gusto ko ring makita si mama na masaya, lalo na at muli kayong nagkita ngayon. Asahan niyo po ang aking suporta sa inyo. Lo, ano na? Tatanggapin niyo ba ulit si Tita Nancy sa buhay niyo? Dahil manlabig ng pagkain at gusto ko nang kumain. Jo Marie, Diane, Trixie, maraming salamat sa effort niyo at muli niyo kaming pinagtagpo ni Nancy. Kaya oo, tinatanggap ko ang apology ni Nancy. Higit sa lahat, tinatanggap kita, Nancy, sa buhay ko. Kahit medyo may edad na tayo, pwede ba naman siguro diba na pasayan natin sarili natin? Naku Lo, ano pang hinintay niyo? Lapitan mo na si Tita Nancy. Nahiyaman itong si Kaloy dahil maraming mata ang nakatingin sa kanila pero kinapalan niya ang kanyang hiya dahil ang totoo, miss na miss niya na itong si Nancy na mayakap. Nako, paano ba yan ma? Mukhang magkakaroon na ako ng papa nito. Kailan kaya ang kasal? Sagot ko na ang gastos. Nako anak, ang saya ko dahil kahit hindi ko to na-feel sa loob ng mahabang panahon, pero ngayon, ang sarap ng pakiramdam ko anak. Dayan, kung balak namin magpakasal ni Kaloy, kahit sa huwis na lang. Hindi na malaga sa amin ang granding kasal, di ba honey? Oo Dayan, tama ang mama mo. Ang totoo, gusto namin na sa kasal mo na lang ang dapat ang grande. Pero paano kung wala ka namang boyfriend? Bigla tuloy napatawa itong si Trixie. Nako, Mang Kaloy, hindi niyo ba nakikita? Yang nasa harapan niyo, siya ang magiging soon-to-be boyfriend at magiging fiancé ni Dayan. Trixie naman, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Dayan, hindi mo lang alam kung paano ang magandang buhay mo kapag sinagot mo si senyorito. Anong senyorito? Ang ibig kong sabihin, mabait itong si Jo Marie at responsable. Nako, Mang Kaloy, baka si Jumari ang swerte sa kaibigan ko dahil isa siyang guro. Pero, depende pa rin ni Dayan kung sasagutin niya itong si Jomari. The truth is, kailangan din kasing maging practical sa buhay. Pero, that could be Dayan's choice. Hindi ba friend? Ano ba kayo? Sa ngayon, masaya tayo dahil nagkabalikan na sina Papa Kaloy at Mama. Alam nyo, ito ang dapat nating i-celebrate. Bigla na lamang natahimik itong si Jo Marie matapos nabasa ang reaksyon sa mukha ni Dayan. Mukhang hindi pa ito seryoso pagdating sa love life. Ngunit itong si Jo Marie ay sabik na sanang marinig ang pagpayag ng dalaga sa kanyang panliligaw. Sige na, kumain na tayong lahat bago patuloy ang lumamig ang pagkain. Mukhang nadismaya itong si Jo Marie dahil tila hindi pa seryoso itong si Dayan pagdating sa ganitong usapan. Ano kaya ang hakbang na gagawin ni Jo Marie upang mapauo itong si Dayan? Paano kung ang araw na yon, yun din pala ang huling araw ng dalawa at malaman ni Dayan ang tunay na pagkatao ni Jo Marie? Kaya mga kaibigan, abangan natin ang ating part 6 na mas lalo pang nakaka-excite. Keep safe always. Abangan ang ating part 6.